Hello po, maraming salamat po sa walang sawang support. And again, pag-usapan po natin yung mga bagay-bagay po ngayon na aligasyon po ni Senator Trillanes about po sa mga Duterte at kay Bongo. Kayo na pong bahala magbigay ng inyong comment down below. Pero bago ang lahat, huwag niyo pong kakalimutan, don't forget to share, like, and subscribe sa ating YouTube channel. At dahil nga mahaba-haba lagi ang pag-uusapan natin, mag-start na po kayong bumili ng inyong popcorn. At kumain po kayo habang tayo nagkikwentuhan dito. So without further ado, pag-usapan natin, there was an insider podcast po nila Secretary Edwin Lascerda at Congressman Barry Gutierrez. At in-interview po nila si former Senator uh, Sonny Trillanes, the fourth. Pinag-usapan po nila yung about po kay Bongo at sa mga Duterte. Let's start about Bongo po. Sabi niya po dito that he was explaining about doon sa basis ng kaso na kanyang idudulog sa I think ombudsman, at pinaliwanag niya po din dito yung complaint. Una po, napag-alaman po nila based on their investigation, there was a total of 7 billion pesos worth of contracts ang na-award sa tatay ni Bongo na may pagmamayari ng CLTG Construction Company, if I'm not mistaken, at sa kanyang kapatid. Ito po ay nagmula noong si then Mayor Rodrigo Duterte ay mayor ng Davao at ang kanyang executive secretary ay si Bongo. At ito'y lumala daw po noong naging Pangulo po si Pangulong Duterte at naging SAP or special, I think special secretary, parang ganun, si Bongo po ni Pangulong Duterte. Ang kanya pong hinain na kaso ay kasong plunder at violation of anti-graft and corrupt practices. Ito po ay isang prima facie case. Sabi niya po dito, bawal pumasok ang kamag-anak sa teritoryo. Sabi niya dito na itong kaso daw po ay dapat yung mga humahawak ng mga ganito mga kontrata ay hindi po pinanghawakan ng kahit sinong kamag-anak o related sa mga government official, kasi iniiwasan nga daw po yung impluensya at advantage ng mga nanunungkulan sa mga kontrata, government contracts. Tapos, sinabi niya rin po dito that the ball is on Senator Bongo to prove na hindi po siya corrupt at siya'y inosente sa ganitong issue. Sa kanya po, sinabi niya dito na meron po mga ebidensyang kanyang pinangahawakan na kung saan po magpe-presume ng influence ni Senator Bongo sa mga kontratang nasabi. Dahil daw po, sabi dito, in reports coming inside, pinaliwanag po dito that there are 12 contracts nung panahon po ni Mayor Digong na pinang-impluensyahan, nasangkot or connected si then Executive Secretary Bongo na nakakahalaga po ng 300,000 total sa Davao at 27 contracts na nagkakahalaga ng 13 million pesos noong pong naging Pangulo si President Duterte. At kung makikita nyo po dito, lumaki daw po talaga yung value ng contract at yung mga kontrata na naibigay from the government, stemming from 300,000 na naging 30 million pesos. And sinasabi din po dito na there is 0 contracts daw po bago daw po pumasok sa pagkapangulo si Pangulong Duterte before na naibigay as a national government contract kay Bongo or sa family ni Bongo. Nagbago lang ito noong naging presidente na si Pangulong Duterte. As remedy, parang sinabi nila dito na as remedy daw po, ginamit ng pamilya ni Bongo yung impluensya nila at sila po ay nagkaroon ng joint ventures sa mga Diskaya firm, which is, we all know,
one of the companies they own is yung Saint Gerard, na kung saan po we all know that ito po ay nadawit na po doon sa last statement ni Yusek Bernardo ng DPWH, at ito po ay simula noong panahon po ng Duterte administration. Pinaliwanag din dito ni Senator Trillanes kung ano daw po yung history ni Yusek Bernardo. Sabi niya po dito, si Yusek Bernardo daw po ay kumbaga ano yung naging connection ni Yusek Bernardo kay Bongo. Pinaliwanag dito noong 2013 daw po na si Erap po ay mayor, former President Erap ay naging mayor ng Maynila. Hinalal po niya si Yusek Bernardo o si Engineer Bernardo bilang city engineer. Pagkatapos po na naging presidente naman si Erap, in-endorse daw po ni Senator Jinggoy kay Philip Salvador na close friend po ni Bongo na maging Yusek daw po ng DPWH noong panahon daw po ni President President Duterte. Kasi nung panahon ni President Erap, na-endorse siya to be parang government official, tapos na-endorse through Philip Salvador na close friend ni Bongo na maging Yusek DPWH. At parang pinupunto nga dito ni Senator Trillanes that Bongo is the architect of flood control from the very start. Sabi niya din dito, sa mga DPWH project, ang flood control daw po is parang menu ng pagkain. Flood control is one of the project ng DPWH na napakalaki daw po talaga ng komisyon. During PRRD administration, si Senator Bongo and his company daw po nakakuha ng maraming government contract, at yung iba doon ay napunta sa kumpanya ng mga Diskaya, which is the Saint Bernard, if I'm not mistaken, if I'm saying it correctly. And sabi niya, on his reports, sabi daw po ni Curly Diskaya sa kanyang affidavit na ang natatandaan niya lang daw po ay yung ledger na nagko-cover po noong taong 2022 to 2025. Kung titingnan po natin, napakalaking suspicion noon dahil po lumalagay na para bang merong cover up doon sa panahon ng mga Duterte. At bakit nila kino-cover up? Kasi po kung makikita ninyo, ang yaman ng mga Diskaya hindi po nagsimula ng 2022. Kung babalikan po natin yung affidavit, testimony ng mga taong involved at nandoon sa Blue Ribbon Committee, 2016 pa lang doon nagsimula. And what is 2016? That was the start of the PRRD administration. Kaya imposible na kumita ng limpak-limpak na pera ang mga Diskaya noong 2022. So, there's a lot of suspicion about it. And lumalagay din that parang lumalagay na nililihis nila lahat ng blame sa Pangulong Marcos. At bakit daw? Kasi gusto nilang magalit ang taong bayan. To what reason? For ouster of Pangulong Marcos and to put VP Sara Duterte to be the next president. And sabi nga ni Senator Trillanes, this has been the active plot from the start. And this is the big narrative na gusto nilang ipunto sa taong bayan. That VP Sara is the best next in line as the president, and si Pangulong Marcos is the reason why Diskayas has actually earned a lot of money. But we all know the Diskayas Saint Bernard Saint Gerard company started 2016, which is the admin of Pangulong Duterte. Also, napagalaman din po ni Congressman Barry Gutierrez on ICI na si Yusek Bernardo daw po ay kumita ng limpak-limpak na pera noong panahon po ng mga Duterte. At yun daw po ay isa sa mga natuklasan ng ICI during their investigation of Yusek Bernardo. And pinaliwanag din po nila dito that we all know kung saan po lahat nagsimula ito. First, hindi lahat ng mga issue na to ay nag-start lang noong panahon o noong taong 2022. Second, this all start sa panahon
noong nagsimula ang gobyerno ng Duterte, which is year 2016. Kaya ang pinupunto dito ni Senator Trillanes, kailangan buo ang investigasyon. Hindi lang tayo magi-start ng investigasyon sa 2022 or the 2025 budget. Dapat paurong, which is saan nagsimula lahat Paano nag-start yung kumpanya ng Diskaya, sino yung connection nila, sino yung impluensya nila. And sadly, but true, that all started 2016. Nang lahat ay napunta sa kanilang posisyon, nagsimula sila sa mga government contract at yung mga taong involved ay nagsimulang magkaroon ng posisyon sa gobyerno. Also, sinabi rin ni Secretary Lecerda dito yung about sa frigate issue kasi alam natin that Senator Trillanes at that time was very vocal against the Duterte administration, and nasabi dito that one of the issues na-involve si Senator Trillanes over the Duterte is yung frigate issue. Na kung saan, involved si Senator Bongo at yung kanyang aide chief of staff na si Lau. At pinunto rin dito nila na maraming issue ang kinaharap ng Duterte. Ang problema, most of the time, nagagawa ng then administration ni Duterte, patahimikin o hindi mapag-usapan tong malalaking issue. One is the frigate issue na hindi na natin napag-usapan. I don't know if you guys know about it. Maybe alam nyo before na naging issue pero hindi na napag-usapan. Formally, ano na nangyari? Hindi na napag-uusapan ngayon. What happened to it? Meron bang mga naakusa na malalaking tao na malapit sa administrasyon? Wala. Ask yourself, meron ba? Second, Sinovac. Pinaliwanag dito ni Senator Trillanes yung nangyari po sa vaccine. Kasi daw po, initially, ang presyo daw po ng vaccine na binili, same na gamot, same vaccine. Binili daw po ng Indonesia ito at a price of 1,700 pesos. Pero, on his initial report, lumalabas na ang Pilipinas po, binili natin ito under 3,700 pesos. Lumalagay po at that time, bumili po tayo ng 50 million vials. Kung susumahin, merong 100 billion pesos in total na i-overprice na binili po ng ating gobyerno para sa Sinovac vaccine. Na kung saan po kumita dito, ani ni Senator Trillanes, si Michael Yang, si Pangulong Duterte at si Bongo. Another issue, Pogo, ano na po ba nangyari? Sino po bang malaking isda ang napakulong at ngayon nasa rehas? 'Di ba? Hindi rin natin napag-usapan na 'yan after nung Pogo. Well, si Governor Guo, isang malaking isda na sabihin na nating napakulong, pero other than that, meron pa bang iba? I don't know kung si Harry Roque makukulong. Di pa natin alam 'yan. As of this moment, I think may asylum case pa siyang pinoproseso. Another na pinunto ni Senator Trillanes, yung telco. Yung favored telco na naging issue before na hindi na rin napag-usapan. Apparently, this favored telco ay galing China. Kumbaga, ang naging malaking issue daw doon ay nagkakaroon daw ng cell site installation o yung antena ng cell site ng mga Chinese telecom. At ito daw ay ni-install libre sa mga base militar ng Pilipinas, which is wrong at mali. Kasi kung gusto mong tirahin ng Pilipinas, syempre, sa mo titirahin, syempre sa mga communication, network communication, which is this telecommunication na favored daw, aniya ni Senator Trillanes, ay maaring magamit to infiltrate our forces inside. Pinag-usapan din nila yung nangyari sa ASEAN, yung kaldero. I forgot this issue, hindi ko na po na-research, na pag-usapan lang nila. Pero in future videos, pag-usapan natin. And napag-usapan din nila yung confidential fund ni VP Sara. Sabi dito ni Senator, ito daw po yung isa sa important part nung impeachment trial ni VP Sara this year, 2025. Pero para daw po maiwasan yung issue ng technicality sa pagpasa ng impeachment case again for next year, 2026,
hinihiling niya po na yung mga civic group or private individual ang magpasa ng impeachment. Ayun. Para daw po itong impeachment case ma-push through at magkaroon ng ombudsman ng kaparaanan para mag-start ng investigation. Para daw po makita yung katotohanan about sa mga transaksyon sa bangko at ma-freeze daw po yung mga account. Alam natin that the Office of the Vice President and Office of the President ay impeachable, non-impeachable officer. Pero hindi po nakasaad sa konstitusyon na they cannot be investigated by the ombudsman na pwede rin pong mag-file ang ombudsman sa Sandigang Bayan ng kaso para ma-aresto po or ma-issuean ng arrest warrant si Vice President at pwedeng mapakulong while nagkakaroon ng impeachment trial sa Vice Presidente. At alam natin in Constitution, the only way to remove a sitting president or vice president is for them to undergo impeachment trial. So, ang pwede lang gawin is that impeachment para matanggal sa posisyon or makasuhan ng warrant of arrest habang iniimbestigahan. And sinabi rin nila dito that VP Sara can be charged with criminal cases or administrative cases. Tinanong din po siya, ano na daw po ang progreso ng mga kaso against VP Sara? As of his knowledge kay Senator Trillanes, sabi niya dito, yung mga nakala po nilang ebidensya galing sa Confi Funds hearing sa Quadcom previously ay ginagamit po nila and within few weeks makakapag-create na sila ng final draft to submit a case. There will be an increased possibility daw po na magkaroon na mabuksan ang mga bank account through AMLAC ng mga Duterte. And ang gusto niya kasi daw punteriyahin yung taon ng 2013 to 2015 na mga withdrawal. Kasi ang naririnig niya daw po inside, nagsisimula na daw po yung mga Duterte na maglinis ng kanilang mga bank transaction. Which is on his initial investigation with the combined total of all income na kinita nila from the account of Sara Duterte and President Duterte, nakakalaga daw po na ito ng 600 plus million pesos. And sabi niya din dito that Sara Duterte, Pulong, Baste, Hanilet, and Kitty, pare-parehos po silang may dividendo na nagkakalaga ng 10 million pesos each in a total of, sabi dito, in a total of 150 million na kanilang nakuha from, apparently from drug lords na partner with Michael Yang, which is identified by Las Cañas and Sammy Uy, na nakilala natin, I think, before, na connected po yata, if I'm not mistaken, connected din po sa Formally. And lahat daw po ito, na-send daw po, yung mga pera na ito, na-send directly to the bank through a manager's check. At okay, tas sabi din dito na piniliwanag ni Senator Trillanes that the bank is a joint account bank ni Pangulong Duterte at ni VP Sara. Pwede daw po makapag-withdraw si Pangulong Duterte pero hindi pwedeng ma-withdraw ni VP Sara unless something happened to President Duterte. That's the time na pwedeng galawin ni VP Sara. That's how he explained it. And then, at the end of the Duterte term or presidency, si Pangulong Duterte daw po ay nagkaroon ng accumulated income of close to 300 billion pesos and that money was sent directly to his bank account. Meron daw pong 5 joint venture contract ang connected sa mga Duterte with the Diskaya that has a total of 900 million pesos. For now, sabi niya po dito,
meron daw po siya at that time na si Pangulong Duterte po ay presidente noong kanyang administrasyon. Almost 20 cases po ang pinasa ng Duterte administration against him, and apparently karamihan po doon ay natalo ang kampo ni Duterte against him at lagi pong nananalo si Senator Trillanes. Sabi din po ni Secretary Lacerda dito, noong panahon ni Pangulong Duterte, talagang na-weaponize po ng matindi ang ombudsman and the justice system para daw po magamit ito to change the narrative sa mga taong bayan na parang tama lahat ng ginagawa ng Pangulo, ng administrasyon, pero meron palang katiwalian behind it. Nakita rin natin yung katunayan doon sa statement na yon dahil maraming kinasuhan at kinulong na mga kaawayan ng dating administrasyon. Example na lang din po, sabi ni Congressman Barry Gutierrez, si Laila de Lima, 7 taon na kulong. Tapos, remember, yung binastos po siya sa Kamara that time, which parang binaba yung dignidad ni Senator Laila de Lima doon sa hearing ng Kamara. Kaya kung makikita ninyo, it doesn't make sense na silang mga Duterte ang ngayon umiiyak ng victim card. Kasi kung makikita natin, kung dati ang umiiyak ng victim card sila Laila de Lima at yung mga kinasuhan ng gobyerno, ngayon baliktad na, mga Duterte na humihingi, 'di ba? And dati rin yung mga kaaway ng Pangulo umihingi ng hustisya, 'di ba? Ngayon baliktad, ang mga Duterte na ngayon ang humihingi ng hustisya. And I think karma is real, iga nga, 'di ba? So ano masasabi ko dito sa mga opinion ni Senator Trillanes? Para sa akin, these are all allegation. Ako personally, I believe na totoo yung allegation. Pero syempre, I cannot 100% legally believe it unless maiproseso, masimulan ng trial, makasuhan yung dapat makasuhan. Masakit lang isipin dahil hindi ito nangyari nung panahon ng administrasyon ni Duterte. Nangyari ito pagkatapos. And para sa akin, nakakalungkot kasi hindi tayo nakakarinig ng anything against the Duterte administration ng panahon niya. At totoo po yun, naniniwala ako that there is a firm force of forced full move by Duterte administration na lahat ng nagne-negative against sa mga Duterte ay nasisikil ang kanilang freedom to say anything against the administration. And I think that one of the biggest example is yung isinarang ABS-CBN. Yes, marami mga Duterte supporters, mga DDS magsasabi, hindi it's only sa Kamara naman yan, wala namang hawak ang Pangulo. Well, para sa akin, naniniwala ako na at that time ng administrasyon ni Pangulong Duterte, mas makapangyarihan pa rin ang Pangulong Duterte over Congress. At alam ko na ang kumukumpas ng kilos ng mga kongresista ay ang Pangulo. Kasi sa tindi ng kontrol ng Pangulo sa social media at saka sa mga tumutilig sa kanya, I really 100% believe on my own, maybe I'm wrong, you can comment down below, na there is a big influence from the president. So if you have any other comments, suggestions, don't forget to put your comments down below. And kung hindi pa po kayo member sa ating family, don't forget to share, like, and subscribe to our YouTube channel. Maraming salamat ko po kung nandito pa kayo sa ating video. Kita-kits tayo ulit.